Kailangan mo ang Diyos. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magdinilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, iwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at maisabuhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Matthew chapter 9, verses 9 to 13, and I read it for you. As Jesus was walking along, he saw a man called Matthew sitting at the tax booth, and he said to him, "Follow me." And he got up and followed him. And as he sat at dinner in the house, many tax collectors and sinners came and were sitting with him and his disciples. When the Pharisees saw this, they said to his disciples, "Why does your teacher eat with tax collectors and sinners?" But when he heard this, he said, "Those who are well have no need of a physician, but those who are sick. Go and learn what this means. I desire mercy, not sacrifice, for I have come to call not the righteous, but sinners." Naranasan na po ba na tawagin kayong, yan, dasal ng dasal, pero di naman nagbabago ang ugali? Pakitang tao lamang, o mga kamukhang kataga kagaya ng nagsisimba-simba, pero asal, aso naman, kakaiba, taliwas sa kanyang pinaniniwalaan. Ang ating pong pagbasa ngayong araw na ito ay ang pagtawag kay Mateo. Alam po natin na sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, ang mga publikano, ang mga tax collectors na tinatawag ay kinukonsiderang mga makasalanan. Ngunit, ang ating Panginoong Jesucristo, tinawag niya ang isang makasalanan, si Mateo. At hindi lamang basta tinawag, kung hindi nakihalubilo at nakikain din siya sa mga makasalanan at publikano. Ito po ay nagbigay ng pagtaas ng kilay sa mga ibang may posisyon sa lipunan. Pero ang Panginoon, malinaw sa Kanya ang Kanyang misyon. Ibalik sa Diyos, pag-isahin ang lahat, makasalanan o hindi, sa Ama. Tayo po ba ay mayroong ugali kamukha ng mga Pariseo at Eskriba na itinataboy natin ang hindi natin gusto? Lalong-lalo na ang mga taong nakagawa ng pagkakamali, may kasalanan. O tayo ba ay nagiging tulay para sila ay magbago at maging malapit muli sa Panginoon? Tayo ba ay nagiging simbolo ng kapayapaan, awa at pagmamahal ng Diyos sa ibang tao? Kung hanggang ngayon ang tingin natin sa ating sarili ay tayo ang tama, tayo ang banal, tayo lamang dapat ang nasa posisyon, pakapagalitan po kayo ng Panginoong Hesus. Sapagkat sinabi niya sa ating Ebanghelyo, ang mga may sakit, sila ang nangangailangan ng doktor. At sinabi pa niya, I desire mercy, not sacrifice. Maging babalanawa ito sa atin, na huwag tayong magtaboy kung hindi tumawag para ang mga nagkamali, ang mga naligaw ng landas, ang mga makasalanan ay bumalik loob sa Panginoon sa pamagitan ng ating paghihikayat sa kanila. Ang Diyos ay maawain, ang Diyos ay pag-ibig. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, patawad po sa mga pagkakataon na ang tingin namin sa aming sarili ay mas mataas kaysa sa iba. Pagkalooban niyo po kami ng kababaang loob para maipakita namin ang isang Diyos ng awa at pagmamahal sa iba. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito, mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito, o kaya naman po just search Father Fiel Pareha. At kung nais niyo pong maging updated sa ating pagpapahayag, you can join our broadcast channel dito po sa ating Facebook page. God bless you po.